Oo, tinitingnan natin ang sunod-sunod na labanan. Mas malaki pala ang kontrol ng Europa sa pera ng Rusya kaysa inaakala ng marami. Ganito ang sitwasyon, ayoko ng digmaan. Mas lalo akong hindi natutuwa na may dalawang sabay na malalaking digmaan dahil gusto man natin o hindi, nasasaksihan natin ang unti-unting paglitaw ng pandaigdigang digmaan. Hindi pa natin alam ngayon kung tatawagin nating ikatlong digmaang pandigdig ang ating nasasaksihan. Kahit nakakaakit pagsamain sila sa drone at contra-drone systems, mas matibay pa rin ang ugnayan nila sa mas karaniwang bagay. Para! Kita mo, may isang nakakaintrigang domino effect na kinasasangkutan ng Strait of Hormuz, ang ugnayang pangkalakalan ng US sa India at sa huli ay bumabalik sa mga larangan ng digmaan sa Ukraine. Sigurado akong narinig mo kung paano ito nagsisilbing biyayang pinansyal para sa Kremlin sa panahon ng matinding pangangailangan. Pero narito ako upang talakayin kung paano hindi ganon kahalata ang ugat ng problema kaysa sa inaakala at tuklasin din kung ano ang tamang mga hakbang na dapat gawin batay sa kasalukuyang sitwasyon. Sabi ko nga kanina, kaya ng Europa bawasan ang karamihan sa mga problemang ito. Kaya humanda kayo dahil tayo ay sasabak sa isang roller coaster na biyahe. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Nagpapakilos ng puwersa ang Estados Unidos patungo sa Iran. Pinaslang ng Israel ang Ayatollah. Sinabi ng natitirang pamahalaan ng Iran, hindi namin gusto yan at de facto nilang isinara ang Strait of Hormuz. Kailangan kong sabihin na de facto dahil ayon sa Iran, bukas ito para sa lahat maliban sa Israel at Estados Unidos na nakakaintriga dahil 5% lang ng langis mula Hormuz ang napupunta sa Amerika. Kailangan ko ring sabihing de facto dahil ayon kay Hegseth, bukas ito. Pero ang pumipigil lang sa pagdaan sa strait na yon ay ang pamamaril ng Iran sa mga barko na mas komplikadong paraan ng pagsasabing sarado ang strait. Sa ngayon, 20% ng langis sa mundo ay naipit sa gulpo, kaya tumaas ang presyo nito. Ngayon, nasabi ko na dati na alam ng lahat sa Pentagon na posible talagang magsara ang Strait of Hormuz. Kaya, hindi sapat ang pagsasara lang para pilitin ang Estados Unidos umatras. Kailangan mo ng nakakagulat na impormasyon para mabago ang pananaw sa posibleng kalalabasan ng digmaan. Gayunpaman, maaaring magdulot ng ganong epekto ang reaksyon ng publiko sa Amerika sa pagsasara at pagkabigla ng White House sa sariling kakulangan sa paghawak ng epekto nito. Huwag kalimutan, wala pang 8 buwan bago ang midterm elections at si Trump ay nanalo dahil sa hindi pagtugon ng dating administrasyon sa mga problema sa presyo ng bilihin ng karaniwang mamamayan. Dahil dito, naghanap ng solusyon ang administrasyon sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Mas simple, mas maganda. Kaya pinag-uusapan ang pagsuspinde ng buwis sa gasolina o paglabas ng langis mula sa strategic reserves ng Estados Unidos. Pero ang hakbang na may pinakamalaking epekto sa digmaan ay isang executive action na parang maliit na detalye lang sa media 6 na buwan na ang nakaraan. Kasama rito ang India na sa huling tingin ko ay hindi naman nakikidigma ngayon. Sa kabilang banda, aktibong nakikidigma ang Pakistan laban sa Afghanistan, kaya sino ang nakakaalam? Noong Agosto, nagpatupad ang Estados Unidos ng secondary sanction sa India dahil sa pag-aangkat ng langis mula sa Rusya. Oo, ang dating abstraktong ideya na tinuturo ko lang noon para sa akademikong layunin ay isang mahalagang pulisiya na ngayon. Layunin ng sekundaryang sanksyon na mapanatili ang parusa sa pangunahing kalaban sa pamamagitan ng pagtama sa mga hindi direktang sangkot. Siguro ay kakaiba ito, kaya ibibigay ko ang kasalukuyang halimbawa. Inatake ng Rusya ang Ukraine. Hindi ito nagustuhan ng kanluran, kaya nagpatupad sila ng parusa laban sa Rusya, karamihan ay embargo sa mga produkto ng Rusya. Sinasabi ng prinsipyo ng supply at demand sa ekonomiya na kapag bumaba ang demand sa mga iniluluwas ng Rusya tulad ng produktong enerhiya, bababa ang presyo hanggang may bumili nito. Bilang resulta, ang epekto ng parusa ay hindi ang normal na halaga ng kalakal. Ito ang diferensya ng kita ng mga producer ng Rusya noon at kapag napilitan silang maghanap ng ibang mamimili. Depende sa panahon, karaniwan ang diferensya ng presyo ay 3 hanggang $10 kada bariles ng langis. Ang bagong importer ang panalo rito, kaya napupunta sa India ang diskwento. Kung gusto ng mga naglalagay ng parusa na maging mas tuso at gumawa pa ng kaunti pang hakbang, maaari nilang gawin yon. Pero kailangan nilang ipatupad ang mga sekundaryang sanksyon.
Kung bibili ang India ng murang langis, maaaring maembargo ng kanluran ang mga exporter nila. Kapag epektibo, napipigilan ng sekundaryang sanksyon ang pagbili ng India. Wala nang bibili ng langis ng Rusya, kaya sila ang nagdadala ng buong lugi. Sinubukan ito ng administrasyon ni Trump noong Agosto, nagbanta ng 50% taripa kung magpapatuloy ang India sa pagbili mula Rusya. Noong panahong iyon, sinalubong ng publiko ng pangungutya ang pulisya ng sekundaryang sanksyon. Siguro dati, nagbanta si Trump na magpataw ng taripa sa lahat? At baka may kinalaman pa ang mga tako? Hindi ko alam. Ang hirap maalala ang mga nangyari noon na parang isang dekada na sa geopolitika. Malaki ang suporta ng magkabilang partido sa Kongreso para sa mga sekundaryang sanksyon. Oo, dahil sa ilang konsesyon sa kalakalan mula White House, gumana ang pulisya. Bumaba ang pag-aangkat ng langis ng India mula Rusya. Ganon ang sitwasyon bago ang digmaan sa Iran. Biglang tumaas ang presyo ng langis at inanunsyo ng Administrasyong Trump ang 30 araw na moratorium sa sekundaryang sanksyon. Simple lang ang lohika dito. Kapag bumalik ang langis sa merkado, tataas ang supply at bababa ang presyo sa mundo. Makakaramdam ng ginhawa ang Amerikano mamimili pero mababawasan din ang ilang internasyonal na batikos sa pagtaas ng presyo ng enerhiya. Ngayon, may ilang limitasyon sa kaya nitong gawin. Ito ay pansamantalang solusyon lang, nagbibigay ng katumbas ng 5 o 6 na araw ng pagdaan sa kipot. Hindi ito bale-wala, pero tanging pagbubukas ng kipot lang ang solusyon kahit paano. Iginiit ng Administrasyong Trump na walang epekto ang pulisiya sa presyo ng export ng Rusya dahil maraming krudong Ruso ang nakatinggalang sa mga tanker sa dagat. Kumita na agad ang Kremlin sa simula ng biyahe, kaya walang talo o problema. Ang moratorium ay para lang sa langis na nasa mga tanker, hindi kasama ang mga susunod na biyahe ng Rusya sa loob ng 30 araw. Hindi simple ang epekto sa ekonomiya. Tiyak na naapektuhan ng pulisyang ito ang pananaw kung magkano ang kikitain ng susunod na aalis na tanker, kaya talagang nadaragdagan nito ang kinikita ng Rusya. Ipinapalagay dito na matatapos ang moratorium sa sekundaryang sanksyon sa loob ng 30 araw at hindi mag-aanunsyo ang Administrasyong Trump ng panibagong paghinto para sa langis na ikakarga sa panahong yon. Walang nagulat na hindi natuwa ang Europa sa pulisang ito. Si Merz na karaniwang sumusuporta kay Trump sa Iran ay nagsabing mali ang pagluwag sa mga sanksyon. Sa kasamaang palad, patuloy na hindi nagpapakita ng kagustuhang makipag-usap ang Rusya. Kaya't lalo nating dapat dagdagan ng presyon sa Moscow. Sinabi ng tagapagsalita ni Starmer, desisyon ito ng US ngunit malinaw ang aming posisyon. Patuloy kaming nagbibigay ng matinding ekonomikong presyon sa Rusya para sa makatarungan at matagalang kapayapaan sa Ukraine. Mas may si Macron. Hindi mabibigyang katwiran ng mga bunga ng digmaan sa Iran ang pagtanggal ng mga sanksyon. Ayon kay Antonio Costa, Pangulo ng European Council, lubang nakakabahala ang unilateral na desisyon ng US na tanggalin ang parusa sa export ng langis ng Rusya dahil naapektuhan nito ang seguridad ng Europa. Mahalaga ang pagtaas ng pressure sa ekonomiya ng Rusya para tanggapin ang seryosong negosasyon sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Lahat yata ay tagahangan ng kapayapaang makatarungan at pangmatagalan. Ngayon, gusto kong sabihin na nitong 15 buwan, tumaas ang donasyon ng Ukraine habang huminto ang Estados Unidos sa direktang pinansyal na tulong kahit patuloy itong nagbibigay ng suporta sa intelligence at inuuna ang pagbili ng armas ng Europa para sa Ukraine. Sa tingin mo, ano ang posisyon ng Europa ngayon tungkol sa sekundaryang parusa based sa mga komentong yon? Kung babalikan mo ang nakaraang 6 na buwan, alam kong mahirap yung na yon, pero baka maalala mo ang sagot. Sinabi ni Trump na pinag-iisipan niyang magpatupad ng sekundaryang parusa sa China pero gagawin lang niya ito kung susunod ang Europa. Gayunpaman, tumanggi ang Europa sa parehong yon at sa sekundaryang parusa sa India. Kaya kaugnay ng mga komento ni Costa, syempre isa itong unilateral na desisyon. Hindi sumali ang Europa sa malawakang sekundaryang parusa. Ngayon, malinaw na hindi pinapayagan ng Unyong Europeo at United Kingdom na makalusot basta-basta ang mga kumpanyang Indian. Halimbawa, pwedeng ipagbawa sa mga importer ang paggamit ng serbisyong pinansyal ng Europa. Pwedeng ipagbawa sa Europa ang export ng produktong gawa sa langis ng Rusya. Tiyak na pipigil ito sa ilang kumpanya, lalo na malalaking multinational na makipagtrabaho sa Rusya.
Hangga't legal ito, tiyak may negosyantang iiwan ng negosyo sa kanluran para kumita ng malaki sa Rusya. Hindi ito ang kampanyang maximum pressure ayon sa tagapagsalita ni Starmer. Kailangan ang India mismo ang magpatupad ng disiplina para mapigilan ang insentibo ng kita. Hindi nagkaroon ang Europa ng ganoong batas. Kaya ang mga batikos kay Trump ay dahil binawi niya sa loob ng 30 araw ang isang pulisya na hindi naman nagawa ng Europa. Para maging patas kina Macron at Merz, wala silang direktang kontrol sa patakaran sa kalakalan dahil sa European Union. May mas malalaking hadlang pa at maaaring mawalan ng trabaho ang isa sa kanila sa lalong madaling panahon. Pero hindi pa rin nito naayos ang kakulangan ng inisyatiba ng Europa. Ayokong palakihin pa ang usapan, lalo na't ang channel na ito ay naghahanap ng solusyon. Kung mahalaga sa iyo ang mga isyong ito, iminumungkahi kong idulog ito sa iyong mga kinatawan dahil sa isang mabilisang pagtataya, kayang pigilan ng Europa ang pag-aangkat ng India ng langis mula Russia. Alam natin na tanging Estados Unidos lang ang may sapat na impluwensya sa India para pilitin silang gawin yon. Ang mga iniluluwas ng India sa Estados Unidos ay umaabot sa $88 bilyong kada taon. Ang pinagsamang iniluluwas mula Unyong Europeo at United Kingdom ay 89 na bilyon. Makikita ang kaunting pagkakaiba ng dalawa sa aktual na kalakaran. Sa unang tingin, sapat na ang ganitong banta mula Europa para ikayatin ng India na sumunod sa normal na kalagayan. Sa mas malawak na pananaw, ang sekundaryang sanksyon sa India ay bahagi lang ng mas malaking usapin sa langis. Walang duda ng Rusya ang pangunahing nakinabang sa digmaan sa Iran kahit panandalian lang. Ilang linggo ang nakalipas, ang langis ay nabenta sa halos $65 bawat bariles. Hindi kaya ang pondohan ng federal na budget ng Rusya ang gustong pagsisikap ng Kremlin sa Ukraine. Matapos ang mga taong pagpaplano at gastos, ngunit matagumpay na opensiba, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Sa kabila ng digmaan sa Iran at pagtaas ng presyo ng langis, nawalan ang Rusya ng mga 78 kilometro kwadrado ng teritoryo sa isang linggo. Mukhang maaaring mabaliktad kahit sandali ang sunod-sunod na tagumpay ng Rusya. Karamihan sa pag-usad ng Ukraine ay nasa Zaporizhia front, may ilang tagumpay din sa hilagang silangan ng Donetsk. Ngayon, mayroong maraming debat tungkol sa kung ano ang maaaring nangyayari dito. Pinakamalaking dahilan ay ang paghinto ng operasyon ng Russian-operated Starlink terminal. Nayanig ang command at control ng Russia kaya naglantad ito ng mga target para sa Ukraine. Sinamantala ito ng mga sundalong Ukrainian. Kasabay nito, pinipilit ang Kremlin na higpitan ang paggamit ng Telegram app na inaasahan ng mga sundalo sa frontline. Dahil dito, mapapatanong ka kung paano umaasa ang isang regional na kapangyarihan na may global na ambisyon sa pribadong app para sa komunikasyon ng militar. Nagdulot din ito ng usap-usapan na nababahala ang Kremlin sa posibleng paglaban ng sibilyan sa Moscow kaya't gumagawa sila ng maagap na hakbang laban dito. Tuwing ganitong panahon, laging napag-uusapan ang lagay ng panahon dahil sa natutunaw na yelo at ulan na pumipigil sa pag-usad. Pero hindi yon ang buong kwento dahil kung ganoon, ibig sabihin lang nabawasan ng tagumpay ng Russia, hindi na baligtad pabor sa Ukraine. Kung lalaliman pa, maaaring napigil ng panahon ang tagumpay ng Russia sa ilang bahagi ng frontline kaya't napigilan din ang pagbangga ng tagumpay ng magkabilang panig. Sabi ng Ukraine, nitong mga buwan mas mabilis nilang napapatay ang mga sundalong Ruso kaysa sa pagre-recruit ng Kremlin ng bago. Kung totoo man, hindi pa rin malinaw paano nakuha ng Ukraine ang teritoryo. Ang opensiba ng Rusya ay hindi epesyente at ginagawang kapalit ng teritoryo ang buhay ng tao. Hindi dapat magbigay ng kontrol sa Ukraine ang kaunting pagkawala ng tauhan ng Rusya. Sa halip, dapat pilitin ng Rusya na bawasan ang inaasahan sa opensiba at patibayin ang mga linya sa mahihirap pasukin na lugar. Dahil dito, may iba pa nangyayari rito. Maaring nalilito ang puwersa ng Rusya dahil sa pagsasara ng komunikasyon at posibleng bumagal ang tagumpay ng Ukraine habang umaangkop ang mga sundalong Ruso. Posibleng may mas malalim na dahilan kung bakit nakita ng Ukraine ang estratehikong kahinaan ng Rusya. Kailangan nating maghintay at tingnan. Ang sigurado ko lang, anuman ang dahilan ng opensiba o kontra-atake ng Ukraine, nakakatulong na mas kaunti ang sundalong Ruso sa unahan. Ibinabalik tayo nito sa usapin sa langis na nagsimula sa digmaan sa Iran.
Tandaan, nagre-recruit ang Rusya ng sundalo sa pag-aalok ng mataas na sahod. Ang mga sahod ay nakadepende sa kakayahan ng gobyerno na magbayad na nakabatay din sa kakayahan nitong tumanggap ng manggagawa mula sa sibilyang ekonomiya. Ang pagbaba ng presyo ng langis ay naging malaking pagsubok sa ekonomiya ng Rusya. Ang biglang taas ng presyo ng langis ay nagsilbing salbabida sa Kremlin. Depende sa tagal ng krisis sa Strait of Hormuz kung gaano ito katagal magtatagal. Kung nagtatrabaho ako sa Kremlin, medyo kampante ako pero hindi rin komportable sa sitwasyon. Kailangan ko ring maging matyaga dahil matatagalan pa bago maramdaman sa frontline ang pagtaas ng recruitment. Sa madaling salita, maganda ang datos ng Ukraine sa Marso, pero hindi ibig sabihin ito na pwede nang balewalain ang issue sa langis. Ngunit kaya ng Europa bawasan ang pinsala. Sa totoo lang, palaging may kakayahan ang Europa na mabawasan ang pinsala. Kailangan ng Rusya ng mga oil tanker para maihatid ang langis sa mga merkadong bumibili pa rin nito. Pero may problemang geographical ang mga barkong konektado sa Rusya dahil kailangan nilang dumaan sa mga lugar na kontrolado ng Europa. Matagal nang nag-aatubili ang Europa na magpatupad ng sariling sanksyon o batas pandagat. Nagbago na pero hindi pa rin tuloy-tuloy ang aksyon ng Europa. Mukhang mas marami pang nagawa ang Ukraine sa pagpapalipad ng kanilang mga drone hanggang Mediteraneo para tamaan ang mga barkong Ruso habang papunta ang mga ito sa Kanal Suez. Walang saysay ang pandigdigang presyo ng langis kung hindi naman mailalabas ng Rusya ang kanilang langis. Kadalasan, umaasa ang Kremlin sa lihim na flip ng oil tanker maliban sa ilang eksepsyon. Kapag pinigil mo ang mga oil tanker, wala nang saysay kahit anong mangyari sa Iran. Kailangan ding tanggapin ng Europa ang posibleng mas matinding reaksyon mula sa Rusya sa mga hakbang na ito. Walang risk, walang reward. Kaunti lang ang naging tugon ng Kremlin sa ilang pagsamsam na sinubukan na ng Europa. Kaya ang pagtaas ng antas nito ay hindi nangangahulugang magdudulot ito ng krisis sa buong kontinente ng Europa. Hindi palaging nagtatapos ang mga video sa pagsasabi ko tungkol sa dalawang kamanghamanghang librong ito tungkol sa digmaan. Ang original na digmaan. Pero madalas ako mapunta sa ganong usapan tuwing pinag-uusapan natin ang Ukraine. Tingnan ang description ng video para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share, subscribe at magkita tayo ulit sa susunod. Ingat lagi!